Ngayong araw, isinagawa ang pagdinig sa Kamara ng 2021 budget ng Department of National Defense o DND. Isa sa mga napag-usapan ay ang planong bumili ng mga bago, brand new na sasakyang pandagat at panghimpapawid. Ang ilan pa sa kanilang mga plano at proyekto para sa susunod na taon, alamin sa ulat ni Naomi Tiburcio. Halos 17 bilyong piso ang itinaas sa budget ng Department of National Defense para sa taong 2021. Kaya't inabot ng humigit kumulang 5 oras ang pagdinig sa mababang kapulungan. Resulta ng sunod-sunod na katanungan sa mga programa ng kagawaran at pangkabuang seguridad ng bansa. Mula sa 191 billion pesos ngayong 2020 kasi, tataas ang budget ng DND sa 208 billion pesos. Paliwanag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, ito ay dahil nadagdagan ang kanilang pondo para sa dagdag na pasahod sa kanilang tauhan at iba pang operating expenses. Dagdag ng kalihim, sadyang malaki ang gasto sa maintenance ng mga military equipments, lalo't marami sa kagamitan ng bansa ay mga second-hand. Dahil dito, pagtutuunan ng DND ang pagbili ng mga brand new na equipment katulad na lang ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force na nakatagdang i-deliver sa bansa ngayong taon. Kabilang sa katanungan ng minorya, ang estado ng seguridad ng bansa sa gitna na nagpapatuloy na pagtatayo ng mga artificial island ng China sa West Philippine Sea na tinugunan ng DND. Napakalawak ng West Philippine Sea and the Navy has limited assets, also the Air Force. But we are trying our best with our limited assets to assert our sovereignty over the area, Mr. Chairman. Muli namang naungkat sa pagdinig ang pag-regulate ng social media platforms upang mapigilan ang recruitment ng mga teroristang grupo. Recommendation namin is not in any way intended to curtail yung ating freedom of expression as guaranteed in the Constitution. But on the contrary, yan po ang trabaho namin, protektahan ang bawat isa sa atin, bawat mamamayang Pilipino from this exploitation. Dagdag ng AFP, sinisikap ng ahensya ang pagsasawakas sa pag-aatake ng BIFF at ng Abu Sayyaf ngayong taon habang pinag-aaralang mapigilan ang kabuuang problema sa local terrorist groups sa 2022. Nakiusap naman para sa dagdag na pondo ang Veterans Memorial and Medical Center sa halos 600 milyong budget kasi. Nahiling ng ospital, nasa 100 milyon lang ang naprobahan ng DBM. On occasions na meron pong mga gamot na hindi po namin may bibigay kasi nga po wala po siya sa aming formulary simply because our budget is limited. Pagsisiguro ni Representative Jose Antonio C. Alvarado, naglaan ng standby fund ang Kongreso para sa pagbili ng mga vaccine at pagsuporta sa mga pampublikong ospital upang matugunan ang pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.